buwan po ng September. Alright, so atin na pong sisimulan ang atin pong bagong paksa sa series of lessons po natin dito po sa segment na Sound Doctrine ng The Lighthouse Radio Ministry. At pinamagaran po natin ito ngayon ang mga unang alagad ng Panginoong Hesus. Dito po sa pagtawag niya sa mga nauna at sa mga sumunod pa na mga alagad. At malalaman din po natin ang sino ang mga yon, mga unang naging alagad. At kaunting pahapyaw na pag-aaral patungkol po sa kung ano ang ibig sabihin ng pagiging alagad. At marami pa pong iba na magagaling hahango po natin sa buhay at ministeryo ng ating Panginoong Hesus. Ang ating pong babasihan ng pag-aaral ngayon ay nasa Juan Kapitulo 1, 35 hanggang 51. Sa ating pong pagbabalik-aral, ating pong maalaala na nagpakilala o ipinakilala ni Juan Bautista ang ating Panginoong Hesus. Well, first time, sinasabi niya sa John chapter 1 verse 29, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan. Nangahulugan po na ang Panginoong Hesus ay gumawa ng paghahandog at ang kanyang dugo ang inihandog, no, na ito ay umagos upang mapatawad ang kasalanan ng mundo. Sapagkat hindi nga po maaari na ang mga dugo ng mga hayop sa lumang tipan ay ang makapag-alis ng kasalanan ng mundong ito, kaya kinakailangan ang dugo ng Panginoong Hesus at yun po ang inihanda para sa kapatawaran po ng lahat ng kasalanan sa mundong ito. Nasusulat po yan, Hebrews chapter 9 verse 14, na kapag wala pong dugo ng Panginoong Hesus, wala po ang kapatawaran. Kaya sabi nga, gaano pa kaya ang dugo ni Kristo na sa pamamagitan ng Espiritu ng walang dungis sa Diyos ay maglilinis na inyong budhi sa mga gawang patay upang magsipaglingkod sa Diyos na buhay. Ang dapat na lamang pong alamin ng ating pong mga tagapakinig na hindi pa po nalilinisan ng dugo ng Panginoong Hesus ay kung papaano magkakabisa ang dugo ng Panginoon sa kanila. Unang Pedro 1:18 hanggang 19, sabi niya Apostol Pedro, tayo nga ay tinubos hindi ng mga bagay na nangasisira ng pilak o ginto, kundi ng mahalagang dugo gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dungis sa mga tuwid bagay, ang dugo ni Kristo. Ngayon po sa bagong kabanata sa buhay at ministeryo ng Panginoong Hesus, atin pong babasahin ang pangyayari noong mayroong mga unang alagad na sa kanya ay sumunod. At pagkatapos nila ay mayroon pang iba na inimbita o pinagsabihan noong mga unang mga naging alagad. So John chapter 1 verse 35 to 51, basahin po natin. Nang kinabukasan ay muling nakatayo si Juan at ang dalawa sa kanyang mga alagad at kanyang tiningnan si Jesus samantalang siya naglalakad at sinabi, narito ang kordero ng Diyos. At narinig siyang nagsalita ng dalawang alagad at sila nagsisunod kay Jesus. At lumingon si Jesus at nakita silang nagsisisunod at sinabi sa kanila, ano ang inyong hinahanap? At sinabi nila sa kanya, Rabi, na kung liliwanagin ay guro, saan ka tumitira? Sinabi niya sa kanila, magsiparito kayo at inyong makikita. Nagsiparoon nga sila at nakita kung saan siya tumitira. At sila'y nagsitirang kasama niya ng araw na iyon. Nooy mag-iikasampu na ang oras. Ang isa sa dalawang nakarinig ng pagsasalita ni Juan ay sumunod sa kanya ay si Andres, na kapatid ni Simon Pedro. Una niyang nasumpungan ang kanyang sariling kapatid na si Simon. At sa kanya sinabi, nasumpungan namin ang Mesiyas na kung liliwanagin ay Kristo. Siya ay kanyang dinala kay Jesus. Siya ay tiningnan ni Jesus at sinabi, ikaw ay si Simon na anak ni Juan. Tatawagin kang Cephas na kung liliwanagin ay Pedro. Nang kinabukasan ay pinasiyahan niyang pumaroon sa Galilea at kanyang nasumpungan si Felipe. At sa kanya sinabi ni Jesus, sumunod ka sa akin. Si Felipe nga ay taga Betsaida sa bayan ni Andres at ni Pedro. Nasumpungan ni Felipe si Nathanael at sinabi sa kanya, nasumpungan namin yung isinulat ni Moises sa kautusan at gayon din ng mga propeta. Si Jesus na taga Nazaret, ang anak ni Jose, at sinabi sa kanya ni Nathanael, mangyayari bagang lumitaw ang anumang magaling na bagay sa Nazaret? Sinabi sa kanya ni Felipe, pumarito ka at tingnan mo. Nakita ni Jesus si Nathanael na lumalapit sa kanya at sinabi ang tungkol sa kanya.
narito ang isang tunay na Israelita. Nasa kanya ay walang daya. Sinabi sa kanya ni Natanael, saan mo ako nakilala? Si Jesus ay sumagot at sinabi sa kanya, bago ka tinawag ni Felipe, nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos, ay nakita kita. Sumagot si Natanael sa kanya, Rabi, ikaw ang anak ng Diyos. Ikaw ang hari ng Israel. So yun po, verse 50. Si Jesus ay sumagot at sinabi sa kanya, dahil baga sa sinabi ko sa iyo, kita ay nakita sa ilalim ng puno ng igos, kaya ka sumasampalataya, makikita mo ang mga bagay na lalong dakila kaysa rito. At sinabi niya sa kanya, katotohanan, katotohanan sinasabi ko sa iyo, makikita ninyong bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos na namamanhik manaog sa ulunan ng anak ng tao. Ito po ang record ayon po kay Juan. Kaya ating pong hahangin ito ang marami pong mga prinsipyo. Well, unang-una patungkol po sa ating Panginoong Jesus. Siyempre, ang kanya pong pagiging kordero ng Diyos. Na kung papaano ang kordero ay nihandog sa lumang tipan, siya naman po ay nihandog, hindi po katulad ng mga paghahandog sa lumang tipan, kundi minsanan na paghahandog sa kanya. Ang kanyang dugo ang umagos at ito po naghugas sa kasalanan ng mundo. At kinakailangan na lamang po na mayroon pong contact, magkabisa ang dugo sa isang tao. At sa ating pong pag-aaral noong nakaraan, ay ating napag-aralan na ito ay sa pamamagitan ng bautismo. Sapagkat doon po sa bautismo, ang isang tao ay namamatay, nalilibing, at nabubuhay na muli. Paanong ang Panginoong Jesus ay namatay, nalibing, at nabuhay na muli, ay ganoon din naman ang isang tao na kinakailangan niyang gawin. At ito po ay nangyayari sa bautismo sa tubig. Roma Kapitulo 6, 3 hanggang 4. At pangalawang beses na nga po ito na ipinakilala ang Panginoong Hesus ni Juan Bautista na siya nga ang kordero ng Diyos. Maalala natin sa chapter 1 verse 20 na unang niyang sinabi, ito ang kordero ng Diyos. O, siya ang kordero ng Diyos. Ngayon sa John chapter 1, kinabukasan po ito, no? Muling nakatayo si Juan, kasama niya yung dalawang alagad, sabi po rito. At sinabi niya, narito ang kordero ng Diyos. Narinig ito ng dalawang alagad. No? At kinausap nila ang Panginoong Jesus. Verse 37, sumunod sila sa Panginoong Jesus at kung aking bibigyan ng komento, ito ay nagpapansin sila sa Panginoong Jesus. Napansin nga sila ng Panginoong Jesus at ang sabi sa kanila ay, ano ang inyong hinahanap? No? Para mga tanong po ito na magsimula lamang ng conversation. No? At ang dalawa naman ay nagsabi, Rabi, saan kaya nakatira? Sa halip na sumagot ng diretsahan ay pamamaraan nila para mapansin lamang sila marahil ng Panginoong Jesus. So, saan kayo nakatira? Tayo sa halip na sabihin natin, kumusta po kayo? Anong pangalan ninyo? Kung ano-ano po mga tanong natin. Parang ganoon po nangyayari dito sa mga alagad na ito sa kanilang pakikipag-usap sa Panginoon. At ang tanungin nila, saan nakatira ang Panginoong Jesus? No? Sinabihan sila ng Panginoon na halik kayo. Magsepareto kayo at inyong makikita. At nagseparon nga sila doon sa tinitirhan ng Panginoong Jesus. Ang mga conversation po rito parang katulad ng mga Pilipino. Pag nakita tayo sa kalsada, sa halip na sabihin na, kumusta ka? O kumusta, anong buhay-buhay ngayon? Ang ating mga tanong lamang saan ka paroon? Saan ka pupunta? O ano ba yung dala mo? Yun lamang ang ating mga pamamaraan ng pakikipagkumustahan o pakikipagrelasyon sa ating kapwa. So, inimbita ng Panginoong Jesus itong dalawang alagad na ito na pumunta kung saan siya nakatira. Maalala po natin, ang Panginoong Jesus ay wala naman talaga siyang sariling tahanan. Oo, Lucas 9:58 sabi, mabuti pa ang mga zora, mga foxes have holes and birds of the air have nest. Buti mga ibon, mayroon silang mga pugad. But the Son of God hath not where to lay his head. Wala malang mapagpatungan ng kanyang ulo. Wala siyang tirahan. Kaya marahil po ba sabi natin, ang tinutukoy na bahay, tirahan ng Panginoong Jesus ay hiram na bahay lamang. Doon lamang siya tumutuloy. At doon nga po niya inimbita ang dalawang alagad po na ito. Ang dalawang alagad na ito ay sinabing nagsitirang kasama ng Panginoon ng araw na iyon at yung oras, ikasampu nga ng oras, sabi. No? Ang time reckoning po sa mga Gospels, Matthew, Mark, Luke, and John ay dalawa. No? Mayroon yung tinatawag na
pagbibilang ng mga Hudyo ng kanilang oras na nagsisimula ng alas 6 ng umaga, sunrise to sundown. Oo. Pero meron naman, katulad ng nakagawian na ng mga Romano, ay ang halos katulad o katulad ng ating oras po ngayon. At naunawaan po natin na itong si Juan ay gumagamit po siya ng oras na katulad ng sa mga Romano, na katulad ng sa atin na pagbibilang. Samantalang yung si Marcos sa kanyang record naman ay oras ng mga Hudyo ang kanyang ginamit. At ito ay maunawaan natin kapag pinag-aralan natin yung time reckoning patungkol sa oras na sinabi nila na pagkakamatay ng Panginoong Hesus o paghahanda ng oras po na yung araw na yon na siya ay ipinako sa cross. Anyway, kasambong oras, nangahulugan po ng mga alas 10 ng umaga nung magkausap-usap si Panginoong Hesus at itong dalawang alagad na ito. Ngayon, ang isa sa mga dalawang alagad na sumama sa Panginoong Hesus, pinanganlan, ay si Andres na kapatid ni Simon Pedro. Siguro naman, ang ilan sa atin ay familiar kay Andres. No? Kung hindi pa, well, pagkakataon na pong pag-aralan ninyo, kaunti, ipaikli lang naman ang kasaysayan ni Andres. Pero alam ba ninyo mga kapatid, kung wala itong si Andres, ay wala ang Apostol Pedro na kilalang-kilala natin. No? Dahil sa marami siyang mga naging activities sa kasama ang Panginoong Hesus. Para baga nagsisilbi siyang tagapagsalita siya ng mga alagad. Siya una-unang nagre-react. No? Aggressive type itong si Apostol Pedro. At marami siyang mga pangaran. No? Siya yung pang frontline ng mga apostles, kung pwede natin sabihin na gano'n. Pero naging alagad ito si Pedro nang dahil sa kanyang kapatid na itong si Andres. No? Anyway, si Andres ang unang pinangalanan. No? Sino naman kaya yung pangalawa na alagad na kasama ni Juan Bautista na pinagsabihan or nakarinig ng sinabi ni Juan patungkol sa Panginoong Hesus na ito ang kordero ng Diyos? Wala pong pangalan, mga kapatid. No? Pero pinapaniwalaan na itong si Juan na may akda ng aklat ng Ebanghelyo ni Juan ang isa sa dalawa na mga alagad. At kung bakit ay ito, no? I-consider ninyo. Ito lamang kasing si Apostol Juan ang sumulat ng bahaging ito sa buhay ng Panginoong Hesus. Siya lamang ang mayroong record nito. Ibang mga gospel writers, Matthew, Marcos, Lucas, wala sila dito. No? Siya lang. At saka, ang pagkakasulat niya ay alam na alam niya. No? Ang isa siyang saksi. Isinulat niya na bilang isang saksi sa pangyayari. First-hand information baga. Ayan, no? At kaya masabi natin, no? Na ito nga si Apostol Juan ang tinutukoy na pangalawa doon sa mga unang alagad na sumunod sa Panginoong Hesus na nagtanong sa Panginoon saan siya nakatira at doon sila tumira ng isang araw at kausap po nila ang Panginoon. Sila ni Andres at saka ni Juan ang pinakamaagang mga alagad ng Panginoong Hesus. At pagkatapos po nila ay sunod-sunod na. No? At bago tayo magpatuloy sa pagiging alagad, kaunting pag-aaral tungkol sa pagiging alagad. No? Tagasunod. Ang ibig pong sabihin yan literally. No? Follower. Yan po ang ibig sabihin ng word na disciple. Yung word na disciple. At very demanding po ang pagiging alagad. At least pagiging alagad ng Panginoong Hesus. No? Halimbawa, 1:31 ay sinabi nga ni Jesus sa mga Hudyong yaon na nagsisampalataya sa Kanya, mga Hudyo na nananiwala na sa Kanya, pero sinabihan pa rin sila, kung kayo'y magsisipalatili sa aking salita, kung magkagayoy, tunay nga kayong mga alagad ko. Unang demand ng pagiging alagad, no? Manatili sa Kanyang salita. Ayan. Susunod, Matthew 16:24, na makagayoy sinabi ni Jesus sa Kanyang mga alagad, kung ang sinumang tao'y ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili, asanin ang kanyang cross at sumunod sa akin. Isang demand, ito mga demands ng pagiging alagad ng Panginoon. Tumanggi sa sarili, asanin ang cross, sumunod. At ang pagsunod ay hindi lamang po minsan. Ito ay araw-araw na pagsunod at araw-araw na pagpasan ng cross at araw-araw na pagtanggi sa sarili. Lucas 14:33. Kaya nga, sino man sa inyo na hindi tumanggi sa lahat niyang tinatangkilik ay di maaring maging alagad ko.
mga ating mga tiyatangkilik ay mas mahalaga kaysa sa atin, nako, hindi po tayo nararapat sa Panginoong Hesus na maging alagad niya. At maalala ko po, no, Matthew 28, no, the Great Commission, 18, 19, 20. Ang 19 ay ang kautusan na humayo ang mga alagad, gawing alagad ang lahat ng bansa, mga bautismo. Tapos yung verse 20, ito po yung napakalagang talata kung sino man nais maging alagad. Kasi ngayon sa ating panahon, meron nang napakagaan na ibig sabihin ng word ng pagiging disciple. No? Maniwala ka lang sa Jesus Christ o alagad ka na, o sumunod ka lamang or ano pang mga panila. Gawin mo ito, express your love, etc. Alagad ka na. No? Subalit sa Matthew 28 verse 20 ay sinasabing ituro nyo sa kanila yung mga magiging alagad. No? Naganapin ang lahat na itinuro ko sa inyo, sabi ng Panginoong Hesus. Yung poor word na lahat na itinuro ko sa inyo. No? Ito ng ang kabuuan ng pagiging alagad ng isang tao. Hindi pwedeng mamili ang isang tao sa mga kautusan ng Panginoon na kanyang susundin kung tunay siyang alagad. No? Hindi rin niya pwedeng piliin yung marami sa mga katuruan at hindi po lahat-lahatin. No? Meron kaming termino sa Mindanao, corridas. Sabi niya, lahat-lahat yan. O kapag bibili ka binibinta ng isang tao, pag sinabi niyang corridas, ay lahat yan, napabinta niya, babayaran mo. Walang matitira. Ganoon. So yun po ang usapan dito sa pagiging alagad ng Panginoong Hesus. Sabi niya kasi, ituro niyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat na itinuro ko sa inyo. Sabi ng Panginoon sa kanyang mga apostoles. At yung apostoles na yun, ganoon din ang ituturo nila sa mga magiging alagad. Yung naging alagad ay ganoon din ituturo niya sa mga magiging alagad pa na kanyang tuturuan. At yun po ang dumating sa atin ng mga katuruan. Kaya sa tunay na mga alagad, lahat ng ating ginagawa, lahat ng ating mga sinasabi ay naayon po sa aral ng Panginoong Hesus, ang ating pinaka-Panginoon, sapagkat tayo nga ang kanyang mga alagad. May dagdag pa natin, no? Marcos 8:34, at pinalapit niya sa kanya ang karamihan, pati ng kanyang mga alagad, at sa kanila sinabi ko, ang sino mang tao ay ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili at pasanin ang kanyang cross at sumunod sa akin. So lahat po ng mga gospel writers, Matthew, Marcos, Lucas, Juan, ay sumulat ng patungkol sa pagiging alagad. Pagkatapos po ng pangyayaring yon kay Andres at kay Juan, no? Sa 1:41 ay mababasa natin na si Andres naman ngayon ay tinawag nga ang kanyang kapatid na itong si Simon o si Apostol Pedro. Nasusulat, una niyang nasumpungan ang kanyang sariling kapatid na si Simon. Yung niya ay tumutukoy po kay Andres. At sa kanya ay sinabi ni Andres kay Simon, nasumpungan namin ang Mesiyas na kung liliwanagin ay ang Kristo. Siya ay kanyang dinala kay Jesus. Siya ay tiningnan ni Jesus at sinabi, ikaw ay si Simon na anak ni Juan. Tatawagin kang Cephas na kung liliwanagin ay Pedro. So ito pong si Andres. No? Pagkatapos na malaman niya na ang Panginoong Jesus ay siya nga ang Kristo na hinihintay, no? Una niyang ginawa ay ang pinuntahan ang kanyang kapatid na si Pedro. Para siyang nakadiscover ng gamot ng isang sakit. No? Sakit na hindi magamot-gamot at nais niyang ibalita agad. No? Siguro mauisip natin, no? Ganun na lamang ang excitement ng mga nakagawa ng vaccine kontra COVID. Baka yung iba, sinikreto pa, no? Pero hindi dapat. Mayroong mga balibalita noon na yung iba'y nauna na, gumagawa na sila ng vaccine, hindi pa nila na ibabahagi sa iba. Pero sa isang matino, nag-iisip, no, sa suliranin ng buong mundo na ang vaccine na kailangan, morally obligated sana siya, no, na ibahagi ito sa iba. Huwag nilang sarilinin. Kaya apila noon ng ating presidente sa mga bansa na gumagawa ng vaccine, i-share nyo naman sa amin. Kasi nga dito sa atin noon, nag-offer pa siya ng ilang milyon yon. Para doon sa makadiscover ng gamot o makagawa ng vaccine, wala namang Pilipino na nakagawa ng vaccine. Kaya umasa tayo sa ibang mga bansa. So parang ganoon ang feeling. Ano? With the excitement ni Andres na nakilala niya ang Mesiyas, ibinahagi agad ito sa kanyang kapatid na si Pedro. O para siya nakarinig ng mabuting balita, kailangan malaman ito ng lahat-lahat. At nasumpungan nga ni Andres ang Mesiyas.
at hindi siya nagpaligoy-ligoy. Tindi po marami ng kanyang excitement. Ayun, tinawag niya si Apostol o si Pedro, Cephas na naging Apostol Pedro. Ito pa ay isang lesson sa personal evangelism. Minsan ay di minsan sa aking mga pagtuturo noon ng personal evangelism, kahit na sa aking pamamahagi mula sa pulpito, ginagamit ko po itong halimbawa kung paano tayo mangaral o ano ang mag-motivate sa ating pangangaral. Ibinabalita lamang natin ang magandang balita. At kay Andres, ang ginawa niya, agad-agaran niya itong ibinalita, sinabi. At saka ang pangalawa na prinsipyo sa personal evangelism, maliban dun sa ibinabalita mo sa ibang tao, kinukwento mo, ibig sabihin, ang pagkukwentuhan mo ay yung mga malalapit sa iyo. Katulad ni Pedro, kapatid siya ni Andres, itong si Andres, ang una niyang pinuntahan yung kapatid niya. At kung bakit ay, siyempre yung ating mga kapatid, malalapit sa atin, ang nakakakilala sa atin, at alam nila kung sino tayo, at alam nila na hindi tayo manluloko, sincero tayo sa ating paniniwala, at malamang sa malamang paniniwalaan nila tayo. Yan, no? Kaya si Andres, pinuntahan niya si Pedro at sinabi niya, nasumpungan niya ang Panginoong Jesus. At kung paano ginawa ni Andres yung kanyang pagbabahagi, simple lang naman mga kapatid. Kasi evangelism, hindi naman yung pahirapan ang sistema po rito. Baka nga hindi nyo alam, gumagawa na kayo ng evangelism, ng pangangaral ng ebanghelyo. Allergic po yung iba sa salitang evangelism basta mayroong ism. No? Ang ibig lang naman natin sabihin ay pamamahagi ng mabuting balita. Sapagat ang ebanghelyo ay ang mabuting balita. At this time, ang mabuting balita kay Andres ay nakita niya ang Panginoon, ang tinutukoy na Mesiyas sa lumang tipan. Ito yung magandang balita at ibinahagi niya ito kay Pedro. So kung paano ginawa ay nagkwento lamang siya kung ano ang kanyang nalalaman. Kaya ngayon, mga kapatid, makakagawa tayo ng pangaral ng Ebanghelyo pamamagitan ng pagkukwento lamang natin. Ang ating kwento ay patungkol sa Panginoong Jesus. Siya ang ibinalita ni Andres kay Pedro. Sa makatwid, ibahagi lamang ang anumang nalalaman natin patungkol sa Panginoong Jesus ay gumagawa na tayo ng pangangaral o pamamahagi ng Ebanghelyo. At siyempre pa, tayo naman ng mga naging Kristiyano ay mayroon tayong narinig muna na sinampalatayanan muna natin ating ginawa upang tayo ay maligtas kung paano tayo sumunod sa Panginoong Jesus. Di ganun na ganun lamang mga kapatid, mga kaibigan ng ating pamamahagi ng mabuting balita na katulad ng pamamahagi ni Andres ng kanyang pagkasumpong sa Mesiyas sa kanyang kapatid na si Pedro. Iba po kasi takot eh. Sabi niya, baka kailangan ko pa mag-aral sa Bible school. 2 taon, 3 taon, 4 na taon. Hindi po, sa kasaysayan po ng Iglesia ng Panginoon sa Amerika, mga taon yon, kalimutan ko na. Doon po ang fastest growing church, ang Iglesia ng Panginoon noong mga kaanib ang pupunta, ng babahagi ng kanilang pananampalataya. Hindi naman sila mga Master of Divinity or mga Doctor of Divinity. Wala silang mga matataas na mga degree, wala sa mga seminaries, Bible schools, at universities. Ang alam lamang nila ay patungkol sa Panginoong Jesus na katulad ni Andres. At kita naman po natin na naging resulta, dumami po ang mga Kristiyano sa bandang Amerika. Hopefully, sana nga, dalangin natin. Ganoon po ang mangyari din naman sa atin. Kasi ang prinsipyo mo lang naman po, alam natin paano tayo naging Kristiyano. So, kung paano tayo naging Kristiyano, yun lang, ibabahagi natin sa kanila. Ganito ang nangyayari sa aking buhay. Kung mayroon kang kahapon, without pagyayabang, hindi kwento mo. Yung iba kasi, medyo nagdalawang isip na ikwento yung ating buhay. Lalo na kung hindi kagandahan yung ating buhay. Well, kung hindi naman ganoon kadelikado yung buhay natin, pwede naman natin i-share sa kanila paano tayo naging Kristiyano. Marami sa atin, mga sumunod na generation mula sa ating mga magulang, Kristiyano na sila. Next generation tayo, Kristiyano rin tayo. Pero mayroon pa rin po tayong kwento. Paano tayo naging matapat sa Panginoon? So yun ang ating ibabahagi. Well, of course, ang pinakasentro, hindi tayo, none of self. And all of thee, sabi ng awitin, ang Panginoong Jesus, ang mensahe. Tignan po natin ang susunod na pangyayari.
Kapansin-pansin din naman na ang ibinalita ni Andres kay Pedro ay tungkol sa Panginoong Jesus. Hindi po kung ano-ano mga theological concepts ang kanyang ipinangaral. O sa religious world ngayon, mahihilo tayo sa dami ng mga information. So, ito po ay nangyari na sa Gawa Kapitulo 8. No? Ang plain message is about the Lord Jesus Christ. Noong suguin ng Espiritu si Felipe, naturuan niya yung bating na galing pa ng Jerusalem at sumamba. Ayan, no? Nagsimula ang pag-aaral nila patungkol sa Panginoong Jesus, verse 35. At habang sila naglalakbay, nung makita ng bating yung tubig, sabi niya, ay ng tubig, anong nakatahad lang upang ako yung bautismuhan? Kaya nga ang point ko nung mga nakaraan, kapag ipinangaral ang Panginoong Jesus, ibig sabihin ipapangaral mo rin ang mga katuruan niya. Sa Gawa Kapitulo 8, hindi naman sinabi na tinuruan ni Felipe ang bating patungkol sa bautismo. Ang pinag-usapan nila tungkol sa Panginoong Jesus. No? Nagsimula doon sa Isaiah chapter 53, yung tungkol sa kordero na naging handog. Na dinala sa patayan pero hindi man lamang umiyak. Yun, pinangaralan ni Felipe ang patungkol sa Panginoong Jesus doon sa bating. At ang mga susunod pa ng mga aral niya. Kaya nung makita niya ang bating yung tubig, ayun, alam niya kung anong ibig sabihin doon. Ano dapat niyang gawin. So, ganun din sa Gawa Kapitulo 2. Pangangaral ni Apostol Pedro, araw ng Pentecostes. Sa verse 36 ay sinabi niya, pakatarasasin nga ng buong angkan ni Israel na ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo, itong si Jesus, na inyong ipinako sa cross. At nagsimula po siya roon, binagbigay siya, nangaral siya ng backgrounder patungkol sa Panginoong Jesus. Mula sa lumang tipan, isinalaysay niya ang tungkol sa pagdating ng Panginoong Jesus. At sa pinakahuling bahagi ng kanyang pangaral, sinasabi niya, kayo, yung mga nakikinig sa kanya, ang nagpapako sa kanya doon sa cross. At sumagot naman ang mga taong naroroon, men and brethren, sabi nila, what shall we do? Ano gagawin namin? Sumampalataya po sila at nagtatanong. Kaya sagot ni Pedro sa kanila ay, magsisi at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa kapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ayun, no? So ang sentro ng pangaral ni Felipe, ni Apostol Pedro at ng iba pang mga naunang mga alagad ay ang Panginoong Jesus. Siya ang daan sa kaligtasan. Sabi nga ng Panginoong Jesus, walang makakarating sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. John chapter 14 verse 16. At ang sinabi nga pa niya ay siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Sa sumunod na pangyayari, sa pagtawag ni Felipe naman kay Nathanael, John chapter 1 verse 41. So maliban kay Andres, kay Juan, at ang pagtawag nila kay Pedro, ito pa, si Felipe at saka si Nathanael. Verse 45 ay nasusulat, nasumpungan ni Felipe si Nathanael at sinabi niya sa kanya, nasumpungan namin yung isinulat ni Moises sa kautusan. At gayon din ng mga propeta, si Jesus na taga Nazaret, ang anak ni Jose. Kita niyo, no? Nang magbalita si Felipe, ay ganun pa rin. Si Jesus ang mensahe. Si Jesus ang kaligtasan. Si Jesus ang daan. At wala pong iba na dapat na paniwalaan. Wala pong iba na dapat na ibalita, tanging ang Panginoong Jesus. Nakakalungkot lamang po sa mundong ito. Mga reliyoso mga tao ay mayroon ng kanya-kanyang mga ibinabalita para maliban sa Panginoong Jesus. Kalimutan po nila ang katotohanan. Ang Panginoong Jesus, sabi niya ay, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Siya po ang daan. Mayroon pong kinikilalang ibang daan ng mga tao. In fact, mayroon silang tinatawag na dati na, mayroon pang tama. Pero sinasabi natin mayroong tanging daan, ang Panginoong Jesus. Siya ang daan. Kawikaan 14:12, may daan na tila matuwid sa isang tao, ngunit ang dulo niyaon ay mga daan ng kamatayan. Opo, mga tao may sariling kinikilalang daan, may sariling alam na daan, subalit nag-iisa po ang daan ayon po sa Biblia, ang Panginoong Jesus. Ang tao hindi mapagkakatiwalaan na nagsasabi, kapag sila ay nagsasabing alam nila yung daan. Ang daan na alam natin ay yun lamang binabanggit sa banal na aklat. Siya po ang katotohanan. Ang Panginoon ang tanging daan patungong langit sapagkat siya lamang ang katotohanan.
Wala pong sino mang dapat na paniwalaan ngayon, kundi siya lamang. Parang malungkot na balita na nakakatawa pa rin. No? O narinig nyo na yung siya daw ang pinakahuling pipirma ng kaligtasan ng tao. Kaya magpapirma na daw tayo sa kanya. At mayroon pang palugit hanggang December 25, 2021. Yung taga Davao po ito nag-iingay ngayon sa television at saka sa radyo. At marami naman po ang mga natatawa lamang sa mga sinasabi niya. Kung alam naman po natin ang sinasabi ng Biblia, ay di nga tayo dapat na maniwala sa kanya. Ang katotohanan, sino? Ang Panginoong Hesus. At sino nagpapatunay? Ang Biblia. John 17:17, sabi, pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. Thy word is truth. Ang salita ng Diyos, ang katotohanan, at ito ang nagpapatotoo sa Panginoong Hesus. Si Jesus ay ang buhay. I am the way, the truth, and the life. I am the life, sabi niya. Siya ay bumangon mula po sa mga patay. Bago dumating si Kristo, wala tayong pag-asa, mga hintil. No? Madilim na libingan ang katapusan ng lahat. Ang sabi nga ng Panginoon, nung siya ay naparito na, kaya tinatawag na siya ang buhay, ako ang muling pagkabuhay. At ang buhay, ang sumasampalataya sa akin, ay mabubuhay kahit siya ay mamatay. John chapter 11, verse 25. Salamat sa Diyos. Sasumpungan natin ang Panginoong Hesus. No? At tayo ay mga naging alagad niya. No? Tayo ay ang mga naturuan ng mga naturuan ng mga naturuan ng mga naging alagad ng Panginoong Hesus. Sa pagsunod po nila sa Matthew 28:18 hanggang 20. Sa chapter 28 verse 19 ay ang dakilang pag-uutos o the Great Commission sa pagsasabi ng Panginoon. Dahil dito, magsiyaon nga kayo at gawin ninyo mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila ay inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. At turuan nyo sila, verse 20, na kanilang ganapin ang lahat na itinuro ko sa inyo. Mga kapatid, no, sa mga naging alagad ng Panginoong Hesus, ang mensahe po nila ay ang Panginoon mismo. Tayo po sa pagiging alagad ay ganun din naman po. So napakalaga ang pagiging alagad niya. Nangungulugan po ito ng ating pagsunod ng lahat-lahat niyang katuruan. Nawa nga po itong aralin po natin ngayong umagang ito ay mag-i-encourage po sa atin na alamin pa ang mga katuruan ng Panginoong Hesus. Sapagkat sa pagiging alagad niya ay responsibility po natin na kilalanin siya. At ang pagkilala sa kanya ay sa pamamagitan ng kanyang mga aralin, kahit na po ang pag-aaral sa kanyang buhay, dito po sa mga aklat na iniwan po sa atin. So, pagpalain nawa tayo ng Panginoon at magandang araw para po sa lahat. Brother Alfred.